Jensan. Mayong buntag sa lahat. Ngayon na nagbaka-baka ng obra, guys. Alam ko hindi madali, pero we have reached another Fridays, syempre. At yun lang talaga, guys, ang sikreto ng buhay. Wala talagang shortcut ang success. Pag may may tiyaga ka, meron ka talagang ilalaga later. So, ako kapag grabe yung gastos, kailangan ko talagang magtiyaga at kailangan ko talagang magtrabaho. Pero wala naman akong problema kasi nagtatrabaho ako ng masaya ako, guys. Hindi ako nagtatrabaho ng tawag nito, ng mabigat sa aking loob. Ayun. So, hindi ako nakapag-vlog kahapon talaga ng bongga. Sulod siya. Ayan. Hindi ako nakapag-vlog kahapon at ngayon ay aalis kami. Asa kita mauna? Sa Silin. Pagupit sa ta. Okay. Okay. So, ngayon, sinundo ako ng aking kapatid. Ayan, si Madam Ten Gives. Ang aking driver sa araw na to. Alam nyo, guys, nagpapasipsip na ako habang maaga pa kasi 8 kami magkakapatid. Baka maunahan ako ng 7. Mauna na ako magpasipsip. Pasko na, guys. Si Madam Ten Gives talaga yung bongga sa amin magbigay, guys. So, dapat dito tayo mag-close tayo sa kanya. So, ayan, guys. Mapagupit muna ako dahil pansin niyo talagang sobrang dry yung hair ko. Hindi ko naman tinatago yan. Alam ko kahit na may mga nagko-comment dyan. I feel you, guys. So, papatanggal ko muna yung dry na buhok para tumubo naman yung aking new hair. Ang gagawin natin ngayon is neck length. Ayun. Sana magandang kalabasan dahil kung hindi para tayong nalugi sa loto. Alright. Dito tayo sa may Sun City Suits. Merong salon dito na suki daw ng kapatid ko, guys. Sabi ko sana wala silang galit sa akin as vlogger, no? Baka mamaya gupitan lang nila ako ng kahit na ano dyan. Ayan. Celine Salon pala. Pangalan pa lang parang mahal na. Buti na lang iniwan ko yung wallet ko, guys. Let's go. Pagupit tayo. Samahan nyo ako ngayong araw sa baka-baka ng aking buhay as single nanay ng 4. Yan. Andito na tayo, guys. Kasi kung ako magpagupit, doon lang ako sa kanto-kanto. Pero pag kapatid ko yung kasama ko, dito siya sa may mga pa-Brazilian blowout at Milbon moisture. Oh, parang pangalan pa lang ang mahal na. Kinakabahan ako. Oh, hello everyone. Uy, guys, baka sabihin ninyo gina-vlog ko dahil sponsor. Hindi magbayad tayo, guys. We support local business. We support local business. Ayun. Actually, meron nag-offer sa akin minsan, guys, na mga ganyan, no, mga services for free. Pero minsan kasi either hindi ko siya linya. Mahirap kasi. Mahirap para sa akin na magsalita pag hindi ko linya yung isang bagay. Pero yung mga bagay-bagay at activities na family friendly para sa mga bata, para sa akin, yung talagang nakaka-relate ako, yun maganda. Kasi talagang from the heart yung happiness at excitement. Hindi dahil sa pera. Sabihin mukhang pera lang tayo, guys. Hindi Alright, ito na tayo, guys, ang update ng ating buhok. Maganda naman talaga magpakulay ng hair. Kaso ngayon kasi, alam nyo naman, with all this and all that, hindi muna tayo makapakolor. So, pagupit lang muna tayo, saka na lang tayo magbalik alindog program. Pagkatapos natin mag-breastfeeding ng 2 taon. Grabe talaga yung mga sakripisyo ng mga nanay, guys, no? To the highest level. Walang tatalo talaga. Kaya nga kagabi, nag-reflect ako, guys. Katabi ko yung kapatid ko na lalaki, yung bunso. Nadamay pa siya, guys, sa refleksyon ng buhay ko. Sabi ko sa kanya, ikaw ayusin mo talaga yung asawa mo, ha? Yung magiging asawa mo, yung magiging girlfriend mo. Kaya hindi madali maging babae. Grabe, guys, ang taas ng litanya ko sa kanya. Parang nagsisi yung kapatid ko na sa bahay siya tumira. Ang pangit ng tawa ko, guys. Kaya pala tayo iniiwan kasi yung tawa pa lang natin talaga turn off na. Hello, guys! Ayan, nakalabas na rin ako ng salon at tingnan nyo naman. Para akong estudyante, guys. Estudyante na walang baon sa ating look. Ayan, oh. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Salamat sa inyo, Celine Salon, Jensan. Okay, ang ganda ng trabaho ni. Shoutout nga pala kay senior stylist nila dyan, kay Sir Norman. Thank you, Sir Norman. Sobrang saya ko sa aking haircut. Ha? Hello, guys! Maayong buntag. Ay, parang pangit yung aking, yung aking lens. Ayan. Ayan, maayong buntag, everyone. Andito kami sa... Andito kami sa may guava plantation. Plantation talaga.
Malapit lang. Ang swerte namin guys kasi yung bahay namin malapit lang sa bilihan ng bayabas. Kita nyo sa likod ko. Ayan, ang aking hacienda ng unika iha ng Uganda. Pupunta kasi kami ng dagat ngayon. Dito ako bumibili guys, oh, ng bayabas. So, suki ako dito kasi naging paborito ni Auntie Christine at saka ni Kulit Kulot at saka ng mama ko yung bayabas. Siyempre ako din, it's good for my belly. So, lagi akong dumadaan dito kasi daanan talaga siya. Papunta tayo ng dagat. At doon tayo magsisiyahan-siyahan. Babaon lang kami ng mga natira naming ulam 2 days ago. Kasi sayang naman kung itapon at saka bayabas. So, okay na to guys, 70 pesos per kilo. Goods na. Nasa loob ng kotse si Auntie. Ayan, sana okay po kayong sana okay po kayong lahat ngayong Sunday. Sana po lahat po kayo ay healthy at happy. At sana nakapag-breakfast kayo ng napakaganda ngayong umaga. Kahit natuyo lang yan at kanin. Sa abroad, yan yung paborito natin. Ayun. Syempre. At ngayon, time check natin, alas 9 pa lang. So, sabay-sabay tayong mag-enjoy, mag-relax, at mag-chill ngayong Sunday. Alright guys, stay with me in this episode. Samahan nyo kami sa kwento-kwento ng aming Domingo. And I'll see you guys later! Partner pala talaga ng bayabas, suka. Sarap guys, nakakalaway. So, sinabihan ako ng technique pala. Sino ba nagturo sa akin ng technique? Yung nanay ko ba? Yung ano, sino nagturo sa akin ng technique? Ang bayabas pala na ganito na malalaki, kapag flat siya, napabilog, yung parang flat yung kanyang ano, dulo, hindi siya ganun kasarap compared dun sa patayo na quality. So, may patayo ba dyan? Ito. Ito, may patayo siya. Ganito guys. Hindi siya ganun kaganda ang balat niya, pero yung kanyang texture ay crispy at matamis. So, ito yung patayo, yung lagi kong pinipili. Kabili ako ng 3 kilo. A few moments later. Yummy? Yum. There's a coin inside. Look, there's a coin. There's a coin inside. Salamat. Salamat, Col. Okay. Lagi makatuna. Bago pa lang man, me. Oo. Tagalog. Ah, yes. Again. Okay. Hey, wait for Ningning. Okay, your turn. Okay, Ningning's turn. Very good. Calvin's turn. Very good. Ningning is so nice. Okay, Calvin's turn. Ayan guys, sobrang init ng araw, tutok ang araw. Si Auntie andun na guys, sa benta na. Sabi ko ang benta-benta ko gold lang at saka mga Thailand passion, pero si Auntie ayun na benta na sa may duyan. Hindi guys, joke lang. Actually, you know, Filipinos are very friendly and very accommodating. As long as okay lang naman sila. At sabi ng mga nakikipag-usap kay Auntie, Ma'am, is it okay to talk to Auntie? Sabi ko, naman, walang problema. Basta meron lang silang baong Ingles. Gusto ko nga yung nag-i-enjoy si Auntie ng ganyan guys. Kasi ako as amo, lagi ko kayong sinasabihan, kahit nung nasa Uganda pa lang ako, I really do encourage my staff na magkaroon ng life outside of their job. Kung kaya namang ipasok yung life in between or during the job, it's okay. Katulad nung nagpupunta kami sa park, and then magpipiknik kami, mag-music tripping, okay lang sa akin yung ganon. Kasi you cannot just work forever, okay? Hindi lang tayo pwedeng magtrabaho. Okay lang, meron tayong responsibilities. But we are also alive. We are here right now and we have to enjoy this life.
we have to enjoy this beautiful country of ours or kung nasan man tayo. So okay lang guys, bakbakan sa bakbakan kung kailangan nating maghanap buhay. That's very good. Pero try to spend some time to enjoy and just appreciate. You don't have to do a lot of things. Kahit nakinig lang kayo ng music, kahit mag-reflect lang kayo under the sun, kahit umupo lang kayo sa garden or nasa beach kayo katulad nito, ayan. So for me, that's amazing. So nakikita ko si auntie, nakikipag-usap siya kanina, and then they were taking photos with her, and then at the end, binigyan siya ng pinya, o diba? Sabi ko nga sa kanya, auntie, bumalik ka pa dun, baka bigyan tayo ng isang sakong bigas. Kailangan natin yan, auntie, mga single parent tayo, solo parent. Tumawa si auntie. Pero ngayon, tulog kasi si Chico, and Calby is in the beach. Tama ba yun? Is it in the beach, on the beach, or at the beach? Bahala na kayo guys. So sundan ko lang yung aking Junanak dahil sobrang mainit pa yung araw. But this is the beach right now. Mabato siya pero okay na din. Ayan yung pamangkin ko, si Jericho. You like it? Yes? Yes. Ayan. Ayun. So maganda kasi kay auntie guys. Auntie is very mature. Mature na si auntie kausap. And alam niya kung saan yung hindi at yung oo. Marunong siyang mag-say no. Yun yung gusto ko. Hindi siya nauuto. So I really like that between auntie. Kaya between auntie and myself, we really do communicate. Kapag umabot sa point na meron kaming mga konting challenge sa aming dalawa, talagang umuupo kami and we talk about it. Kasi we are mature people. Ayan. And auntie knows, hindi siya lagi yung nag-oo lang, oo, okay lang. Hindi. If hindi niya gusto, sasabihin niya no. No, it's okay. No, thank you. Ganon. O, diba? Very polite. Ayun. So, ayan si Calby. Puntahan ko lang. But, ang ganda nga pala ng recent episode natin. Maraming natuwa dun sa episode natin na kung saan nag-share ako sa inyo ng aking lessons in life. And sana yung may mga batang nanonood o yung mga students pa sa college or university na nanonood ng mga video ko, sana meron silang mapulot, no? Kasi properties, katulad sa sinabi ko dun sa last video kung saan pinakita ko sa inyo yung nag-iisang bahay ko after 33 years, 12 years ako nagtrabaho abroad or 12 years ako nasa abroad, pero isang bahay lang, okay lang yan guys. Pero yan nga yung sinasabi ko, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. It is very important that we realize that at least one property must be in our name. Lalo na pag babae ka. Kasi hindi pwedeng gamitin mo yung reason na you don't have a home, you don't have a place to go, you don't have, wala kang pera, wala kang pinagkakitaan para magpaabuso ka sa ibang tao. Ayun. Ayan. So, may learnings in life na naman tayo guys. Lessons in life 101. Si Madam talaga marami. Talaga itong inapoka-poka. Ang sarap ng tubig. Ay, ayan. Malamig pala yung tubig. Wow. Very clear. Punta. Brave kayo si Muning, oh. Bisag makatindog lang siya. Matuloy ka mga dukatumba. A stick? No, stick. Okay, hold. Hold on the stick. Hold. A stick. Let's stop. Okay. Okay, so okay naman yung mga bata. Pinapanood ng kapatid ko. And Chico is still sleeping. Ayan. Gusto ko nga pala kayong chikahan guys about this thing. Kasi maraming nagtatanong sa akin, Madam, hindi ka ba, parang ako ba yung breadwinner nung mag-asawa pa kami? Or ako ba yung gumagastos? Hindi po ako. Okay? Ikaklaro ko yan sa inyo. Actually, yung tatay ng mga bata, he provided very well. Noong mga time na magkasama kami, ayun, before and during the time na nasa Uganda kami, he was really a very good provider. Alam nyo, yung reason kasi hindi naman talaga about sa pera, okay?
ang reason, hindi ko alam sa ibang mga nangiiwan sa marriage nila, but for me as an independent woman and I know how to look for money, I don't leave the relationship because of money. It's never about the money. Kasi lumaki kami sa hirap, guys. Wala akong satisfaction na material na bagay. Mga gamit ko ukay-ukay or tumatagal ng 5 to 7 years. Yung mga binibigay sa akin, talagang inaalagaan ko yan. So for me, number one reason talaga bakit ako umalis is yung respeto. Nararamdaman ko na umabot sa point na, sandali, parang mali to. Mali na talaga to. Wala nang respeto. Kasi kapag gano'n na nawala na kayong tiwala, wala ka ng tiwala, tapos siya parang naiinis na kasi meron ng mga doubt, meron na akong mga paulit-ulit na sinasabi sa kanya na let's talk about this, let's talk about that. Parang nagkakainitan na kayo ng ulo. So umaabot sa point yung pag-uusap ninyo, wala na talaga siyang respeto sa isa't isa. At ayoko umabot sa point na naririnig ng mga bata yun. So anyway, we were well provided for financially. Ayan, nung magkasama kami sa Uganda, 3 taon kami doon. Provided yung mga gamit ng mga bata, pang shopping, pang bayad sa bills. Kasi wala naman akong trabaho. Lately lang naman ako nag-start ng YouTube. And then wala naman akong business na sinimulan sa Uganda. At lahat ng mga business na sinimulan namin, siya po lahat ang nag-capital nun. Okay? Kaya sa akin, it's okay. It's okay lang na sa kanya mapunta yung mga negosyo. Wala po akong hinahabol doon. Hello? Okay, I'm coming. So the only thing that I know I can bring in the table is I can manage the people and I can manage the business. Pero financially wise, sa lahat po ng negosyo, pera niya po yun. Okay? Ngayon, nawalan na ng respeto, nawalan na ng tiwala, paulit-ulit na lang na nasisira yung tiwala. Hanggang sa umabot sa point na parang, for me, if it's not about the finances, because I can look for the money and I can help for the finances, and I can take care of the children, and I can take care of the house, and I can support you, ano pa ang rason para hindi mo ko pahalagahan? Alright? Merong mga times na tatanggapin mo pa, pero aabot sa point na hindi na talaga tama. And I'm not going to accept that. Ayun. Ngayon, umalis ako dahil paulit-ulit na lang. And ayoko na mag-doubt. For me, my mental health is my priority talaga. Kasi I am the major care provider of the children. At alam niyo yung mga anak namin, masyado pa silang bata. They're still very young. So my mental peace for me, and yun yung priority ko, to be able to care for the kids. Kasi ako lahat, guys. Sa medical appointment ng mga bata, ako lahat. Sa mga school meetings, ako lahat. School events, ako lahat. Projects, homeworks, ako lahat. Extracurricular ng mga bata, ako lagi yung nagsasama. Sa bahay, ako din yung kasama. Pag meron silang mga dates with their friends, ako pa din. So parang, wait. The last time I remembered, meron akong asawa. And we're supposed to help each other sa pagpapalaki sa mga bata. May mga nanay naman yung ibang mga anak ko. Pero bakit parang wala? Bakit parang sa akin lahat binagsak? Ganon yung nangyari. So, yun okay lang. Pwede ko pang bigyan ng ng patience. Pero, after the things na nangyari at nakita ko yung mga proof, I cannot. Hindi ko na makaya yung mga ganon. Alright? So, ngayon, alam ko hindi lang ako yung babae na, or hindi lang ako yung ex-wife na pagkatapos ng iwan sa marriage or nag-decide na mag-step out sa marriage ay talagang nahirapan pagdating sa sustento. Alam ko marami tayo. So, I am very disappointed, to be honest, that he is choosing to be this way. I am very disappointed na he is giving me a lot of words and excuses kung bakit hindi niya sinusuportahan yung mga bata. Kasi for me, there's no excuse kapag gutom yung mga bata. There's no excuse pag may sakit yung mga bata. There's no excuse kapag naghahanap yung mga bata ng gatas. Okay? So wag mo akong idaan sa mga excuse na yan. Hindi ako makukuha sa mga ganyan. Our responsibility is our responsibility, and it's not only when you are convenient or it's convenient sa oras mo. Ayun. Alright guys, tutok na tutok yung araw. Alauna na ng hapon. So ayan si Chico. So ito lang yung mga weekend nila guys. Magpalutaw-lutaw sa rainbow. Magpa-float-float. Si Calvin na nag-enjoy na. Pero pag ganitong tutok yung araw, hindi masyadong napababad yung bata sa init. So ilalabas muna natin and kakain. Mamaya ulit. Ayun. Ako naman nakapagligo ako nang wala sa oras dahil naiihi ako guys. Okay
Okay lang, organic naman yung ihi ko guys kasi healthy yung kinakain ko, mga talong at okra, ganyan. Okay, Mark, kaya judgmental. Okay, let's go. Dali natin yung mga bata. Ano na si Calvin? Say hi, bro. Oh, smile na lang. Cheese for mama. Cheese na lang? Say cheese. Eternity later. Are you ready to go home? Happy? Where are we going next? We're not going home. We're going to Morning's house. Alright, we go. Jump. 1, 2. I can jump. 1, 2. Too high. Chico. Not funny. 1. Move. 1, 2, 3. Oh, you see? This one is a Spider-Man. Let's go to the car. Mom, see? My bones are not breaking. Your bones are not breaking. Yes, So what does it mean? Because I can do bump flips. Backflips. Yes. Okay, we go.